Welcome back again guys sa ating panibagong episode. Ngayong episode guys, dadayo ulit kami sa Dos Hermanas na kung saan malalaki ang nahuli natin sa mga previous video natin na pagdayo doon. So dalawang bangka kami ngayon, kasama namin si paring Ivan. Ang Dos Hermanas guys is medyo malayo-layo kesa doon sa pinuntahan natin last episode natin na Gakot Island. Pabiyahe kami ng about 2 hours dito. Makalipas nga ang 2 oras, narating na namin itong Dos Hermanas. Dalawang isla ito na magkalapit. So, doon tayo pupunta sa maliit na isla. Nandun yung spot natin. Sa mga bago pa lang sa channel ko, mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa mga ganitong video na ilalabas ko. Maraming salamat po. Ayun guys, kararating lang namin dito sa Dos Hermanas. Nakababa na kami ng mga gamit. Ito, doon sa bangka. Yun si paring Bordek. Paring Ivan. Napakaganda ng dagat ngayon dito. Hindi pa rin itong halbot. Pakita natin. Ano nga ba? Ang tuna. So ang naabutan namin dito is eto. So ating ipapaliwanag sa ating mga kababayan Ang tawag po dito ay pabigat ng halbot. So itinatali sa imbis na gumamit sila ng tingga, itinatali nila to sa helo or sa net rekta. Tapos pag ito yung magiging sinker ng ng lambat. So ang mga consequences is sumasabi to sa corals. Pag sumabi to sa corals, pupunitin na lang nila yung itong tawag nitong halbot at maiiwan yung plastic sa coral. So siya yung magiging pollutant sa ilalim ng dagat. So wag nating i-encourage yung mga kababayan natin na gumamit ng ganitong klaseng pamamaraan ng paglalambat. Yun lamang po. So may lambat pa doon sa iniwan lang dito. Tingnan natin kung halbot din to. At ito nga, may plastic. Ito yung nagiging na ito. Ito yung pabigat, yung buhangin kanina doon na naka-plastic. Ito yun. Ang halbot kasi is hila ng hila lang. Hindi na sinisisid yung lambat. Kaya talagang may sira ang mga corals pag hila ng hila lang ng ganitong pamamaraan ng pangingisda. Tayo lang naman dito ang nangingisda. So sana hindi na gumamit ng ganitong pamamaraan ng panghuli ng isda. Kasi nakakasira talaga to etong ganitong paraan. Nakakasira ng corals. So tayo lang naman dito ang nakikinabang ng lamang dagat dito sa Dos Hermanas. Sana wala nang gumamit ng illegal. Gaya ng compressor. Kasi yun ang nakakaubos talaga ng isda dito. So nasa sa inyo rin naman yan Kung gagamit kayo, mauubos din yung isda dito. Lilipat na naman kayo ng ibang spot na kung saan makakahuli kayo ng isda. Ganun lang. So sana tumigil na yung mga ganitong gawain dito sa Dos Hermanas. Para din sa atin to. Para sa susunod na mga henerasyon na mangingisda. So ayun lang. Saing muna kami ng pangtanghalian. 11:28 na. Pagkatapos namin guys makaluto ng kanin, kumain muna kami para makapahinga at matunawan pag mag-dive kami. So konting pahinga lang kami dito, tapos magda-dive na ngayong hapong ito. Kaso nga lang guys, hindi tayo pinalad ngayong hapong ito sa pag-dive. Hindi ko na in-upload yung mga pag-dive kasi wala talagang nagpakitang isda at wala akong nahuli sa pag-dive ngayong hapong ito. Halos nakatatlong oras akong dive, kaso nga lang wala talagang nagpakita. Kaya nagbabaka sakali akong ngayong umaga is makakabawi tayo. At nandito na kami sa spot na kung saan etong spot na to is dito tayo nakakahuli palagi
natin ng unicorn at yung mga malalaking mamsa at yung barakuda na nahuli. Kung napanood nyo yung previous video sa pagdayo namin dito sa Dos Hermanas, kaya alud muna tayo ng spear gun. Para along the way, makakita man tayo ng isda, ready na to spear it. And spear gun loaded. Let's go. Ito yung unang dive ko ngayong umagang ito. So wala talagang nagpakitang isda nung hapon. Na-zero talaga ako. Hindi man lang naka-pull ng trigger ako. Kaya nagbabaka sakali kamang umagang ito na bigyan ng blessing at makabawi man lang sa gasolina at sa mga gastos namin papunta dito. At pagkapesto ko dito guys, hindi ko kagad nakita yung mga dalagang bukid o yung mga bait. O yun yung palagi nating inaabangan sa mga spot na kung meron nun is merong malalaking naghahunt sa kanila. Kaso dito, wala akong nakita. Medyo malabo pa yung tubig ngayong umaga gawang puro ulan. Eto, merong konti naman na nagpapakitang mga bait. Kaso nga lang, eto yung mga trigger fish. Dito may napansin akong dalawang slick unicorn, kaya antayan natin kung lalapit. At buti lang itong isa na curious, kaya ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Unang isda natin ngayong umagang ito, isang slick unicorn. Goods na rin to. Sana magpahuli yung mga slick unicorn ngayon. Makabawi man lang tayo sa gasolina na nagastos. Another dive tayo dito guys. Dito guys, palipat-lipat ako ng pwesto gawang walang agos. Hindi ko talaga makita yung mga slick unicorn, yung mga grupo. At pagkapesto ko dito guys, buti na lang nandito yung grupo ng mga slick unicorn. Nabuhayan ako dito na ginanahan ako sa pagdive kasi nandito yung mga grupo at mukhang maamo naman magpapahuli. Napakaganda naman yung patama dito sa slick unicorn since napakaamo yung karamihan, ang bilis lumapit. Kaya ito yung naging pangalawang isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang slick unicorn ulit. Another dive tayo dito guys. Dito pa rin sa nahulihan ng slick unicorn since nandito naman yung mga grupo. Yes! Ang sinisisid ko pala ngayon guys is nasa 20 to 23 meters kaya medyo malalim na rin to. Pero ganun talaga, tsaga-tsaga lang tayo. Makauwi man tayo ng kunting isda papuntang main island. Dito guys, nasa malayo yung mga slick unicorn. Medyo nagabante sila sa malaot, kaya matagal lumapit. At ilang segundo pang lumipas, eto na yung karamihan.
Since spear fishing tayo, pili lang tayo ng good size kahit wala pa tayong huling maganda. At ayun, medyo malayo yung pagkatira ko dito sa isang ito. Pababa yung tama sa isda. Pero ang Slick Unicorn kasi is bihira mapunit kasi matigas ng balat to. Kaya okay lang sa gilid, patamaan. Ito yung naging pangatlong isda natin ngayong umagang dive na ito. Isang Slick Unicorn ulit. Another dive tayo. Dito pa rin to guys, sa naulihan natin ng mga Slick Unicorn. Kaya lang, pagkapwesto ko dito guys, nawala yung grupo. Abang-abang tayo kung anong lalapit dito sa atin. Ilang segundo pang lumipas, bumalik agad naman yung mga Slick Unicorn. Kaso nga lang, yung maliit yung nauuna. Mukhang nabulabog na natin sa paghuli ng kasama nila. At ang babagal na lumapit. Ilang segundo pang lumipas guys, paubos na yung hangin ko dito. Ayaw pa rin lumapit ng mga Slick Unicorn kaya umangat muna ako. Since hindi tayo makahinga dito sa ilalim ng dagat. Buti sila nakakahinga dito kaya mag-resurface muna tayo. Nakailang dive pa ako dun sa Slick Unicorn, wala talagang nagpapahuli at nawala na sila yung mga grupo kaya lumipat ako ng pwesto. Dito may nakita akong dalawang Slender Unicorn kaya sumisid ako. Ang lalim ng sinisisid ko guys is nasa 25 to 30 meters na to. Kaya malalim na talaga. Ang lalim ng mga isda ngayon dito sa Dos Hermanas. Bulabog na siguro dito. Gawang hindi pa rin dito maiwasan yung mga nagko-compressor na mga dayo. Dito, ang tagal pang lumapit ng Slender Unicorn. Paubos na yung hangin ko diko Buti na lang, lumiko kagad etong isa at lumapit. Pagka-close ko ng gap dito at na-meet ko yung distance, tinira ko kaagad. Ito yung naging pang-apat na isda natin. Isang unicorn ulit, Slender Unicorn. So okay na rin to, makabawi man lang tayo sa panggasolina. Halos 3 oras na ang nakalipas guys, wala na talagang nagpakitang unicorn doon sa malalim kaya lumipat ako ng pwesto dito sa mababaw. Nakita ako dito ng isang batfish, badang kung tawagin dito sa Banton. Napakaila pang batfish na to, hidabol ko pa at ang bilis ng galaw, buti nilang tinamaan.
So ito yung panglimang isda natin ngayong dive na ito. Isang batfish. Napakasarap inihaw itong isdang ito. Napakataba. Pagkatapos kong ma-secure yung batfish guys, on the way, pa uwi, nakita ako ng isang Buffalo Emperor. Kaya sumisid ako dito. At medyo maamo naman itong bupalong ito. Good size na rin, kaya tirahin na natin to. Baka tirahin pa ng iba. At ayun, napakaganda naman yung patama kahit medyo malayo yung pagkatira ko. Ganun talaga pagkabisado mo na yung spear gun na ginagamit mo. Alam mo na yung lakas. At eto na rin guys, yung last na isda na nahuli ko dito sa Dos Hermanas. Pagkatapos din na ito, umuwi na rin ako at hindi ko na pinakita yung pag-uwi namin since kunting-kunti lang talaga yung nahuli namin dito sa pagdayo nito. Nakabawi naman sa panggasolina. The next day, kinahapunan, bumalik ako dito sa favorite spot natin, dito sa main island. Baka sakaling may mga isda na dito sa mababaw na area. Dito guys, nakalod na ako ng spear gun. Along the way, papuntang spot, nakita ko ng isang good size na dog tuna. Aton kung tawagin ito dito sa amin. Kaya lang, habang kino-close ko yung ga para ma-pull ko yung trigger, lumalayo. Kaya ang ginawa ko, pumwestuhan ko na lang, nag-ambush style ako. Lumapit naman, lumiko papunta sa akin, ngunit in a distance pa rin, kaya linapitan ko na para ma-close yung gap, matira ko to. At ayun, tinamaan naman, ngunit medyo napababa yung tama, gawang malayo yung isda. Buti lang, tago sa line yung pagkatira ko. At eto yung naging unang isda natin ngayong hapong ito. Makalipas ang isa't kalahating oras guys, wala na talagang nagpakita. Pagkatapos mahuli ko yung maliit na dog tuna, at least may pang-ulam na. Mas maganda kasi yung nakakauna ka ng pang-ulam kung walang nagpapakita. Dito, kung mapapansin nyo sa mga previous video ko, etong spot na to is yung nahuhulihan ko ng mga grouper. Kung napanood nyo sa mga previous video ko, yung dalawang grouper na nahuli ko dito sa spot na yon, nagbabakasakali ako dito sa pag-dive na may makita. At eto nga ang nakita ko, hindi tayo nabigo. May isang grouper na galing mababaw na area, hindi ko kaagad napansin since malabo yung dagat. Dito sana, munti ko nang ma-pull yung trigger. Pero medyo malayo-layo pa nang biglang gumalaw yung grouper. Akala ko wala nang pag-asang mahuli. Ngunit kabisado ko na tong lungga niya, kaya sinilip ko dito at nakaharap na nga sa akin. At tamang-tama naman yung timing ko. Papasok sa butas at na-pull ko agad yung trigger, kaya tinamaan. At eto yung naging pangalawang isda ngayong hapong dive na ito, isang marble grouper. Bantuyon ito kung tawagin dito sa amin. Goods na rin to, nasa 3 kilo na rin ang size na ito, kaya may pambenta na tayo. Ay, nasa rin tayo. Malayo na nung linawin natin. Galing pa tayo dun sa kabila. Okay na to. Babalik na ako pagkatapos na secured ko to. Ay, thank you Lord. Pagkatapos kong ma-secure yung grouper guys, lumakas na din yung hangin at lumakas na yung alon, kaya nag-decide na akong umuwi. Along the way, pauwi, nakita na naman ako ng isang batfish. Kaya sumisid ako dito. Kaya nga lang, mailap itong batfish na to. Ayaw magpahuli sa gwapong ito. Kaya huwag pilitin ang ayaw. Hayaan na lang natin.
At eto nga guys, pagka resurface ko, ang lakas na ng hangin at ang lakas na ng alon dito. At malayo-layo pa yung lalanguyin ko papunta sa my pier. Kaya nag-decide na akong hindi na mamana at bumalik na talaga since may huli na tayo. Shoutout nga pala kay Rabi Bantilan, Rosana Villahermosa, Bea Lopez, Pipoy Condes, Surprise Freshwater Lake, Jomari Garcia Hinatuan, Adrian Saulog, Lugatok Family, Lori Abidal, Jody Driver TV, Bud's Adventure Channel, Danilo Adalem, Chad's Friends Adalem, Noel Padirogao, Brother Charles, Baro Family, Infinite Outdoor Quest, Noli Mansalay, Ronald Gregorio, Boyet Bellacorte, Gay Marlo Siranyas, Marlon Hamisola, Vic Padirogao, Joseph Garson, Mike, Neil Ian Talisik, Resan Rubildillo, Jay Wano, Kayadong Family, Palkulan Family, Aldrian Encio, Delfino Makasuhot, Jos, Bagamasbad Family, Kalisi Family, Tingala Family, Edward Sevilla, Miguel Drio, Jason Fernandez, Ruel Su Aybagyo, Armando Gonzaga, Rio Fineda Ronel Dicag, Jovian Facana, Johnny Heisten, Jess Sapanta, Kevin Gaming, Rosal Family, Alfredo Ramos, Namun Kali Family, Olnagan Family, Jovan Valarian, Dodong Adventure, Sunny Boy Mabahin, Rosinel Delfino Ferrater, Den Fast, Smiling Golden Retriever, Nexon Etson, Max Gregorio, Glemar Gregorio, Glyn Olaso, Gutierrez Family, Dennis De La Cruz, Pancho Pantino, LB Anti-Vlog Adventure, Japper Spatter, Alvin TV, Erickson Agustin, Ariel Marcelina, Roselyn Galo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yung dali. Alright guys. Ito na yung huli. Wow. Okay na rin to. Mga 3 kilo to. Pambenta na lang. Para makabawi tayo dun sa biniling battery natin. Ito, pang ulam. Dog to tuna. Aton. Gumagalaw pa. Buhay pa oh. So, pang ulam na lang to ngayon. Right. Timbangin natin itong huli natin. Ano ba na? Timbangin natin. Benta natin to. Sa ekog o sa kon. Yan. Ay, napakaganda ng kulay. 3.1. Wow. Okay na rin. Nakikita na ako ngayong araw na ito na 600. Yes. 3 times 200 per kilo. Okay, goods na rin. So ayun guys. Ano pa rin dito, habagat na. Lumalakas na. Ewan ko bukas to kung makakadive pa ako. Parang lalakas ang habagat ngayon. Okay pa, nakadive tayo. Pag ahon natin, medyo lumakas na yung hangin at yung alon. So tingnan. So hanggang dito na lang muna guys yung video natin. Goods na rin to itong huli natin. Kahit isa lang, okay na rin. May 600 na rin nakita ngayong araw na ito.